Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, good news, magandang balita para po sa mga Duterte supporters. Meron na pong bagong abogado po mga kabida na ibinakilala. Ito hong defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Sa post po ng The Philippine Star, okay? Posted po ito 1 hour ago po. Ang sabi po dito, Dove Jacobs joined former President Duterte's ICC defense team. Okay? Si Dr. Dove Jacobs po mga kabida. Isa hong kilalang International Criminal Court expert. Okay? Leading international criminal law expert, Dr. Dove Jacob is known for his work on high-profile cases at the International Criminal Court as a legal scholar. So, legal scholar pala. Okay? Ito hong si Dr. Dove Jacob o Jacobs po mga kabida. Alright, kilalanin po natin ito si Dr. Dove Jacobs. Okay? Si Dr. Dove Jacobs po ay isang French lawyer. Si Dr. Dove Jacobs has joined former President Rodrigo Duterte's legal defense team at the International Criminal Court or ICC as Associate Counsel. His appointment was requested by lead counsel Nicholas Kufman. So si Attorney Kufman pala yung nag-request po sa kanya na mapabilang po sa kanya hong team, legal team. Okay, ito hong si Dr. Dove Jacob o Jacobs po mga kabida, Alright. Yung kanya hong expertise. Ano po yung expertise po niya? International Criminal Law, mga kabida. Okay? Jacob is a seasoned defense counsel at the ICC and Mechanism for International Criminal Tribunals. Okay? He has worked on high-profile cases, including those of Laurent Gbagbo. Okay? Ikilala ko itong si Laurent Gbagbo. Siya yung presidente dati po ng Ivory Coast, kung hindi ako nagkamali, mga kabida. At isa din ito sa mga napawalang sala po ng ICC, Ito hong si Laurent Gbagbo. Okay? Now, meron pa po. Yung kliyente po ni Jacobs po mga kabida, ito hong si Muhammad Said and Felician Kabuga. Okay? He also contributed to ICC deliberations on Afghanistan and Palestine as amicus curiae. Ano po itong amicus curiae? Para po sa atin, dito sa Pilipinas, kumbaga, in layman's term, siya po ay ginawa hong resource person. Ito pong si Dr. Dove Jacob, mga kabida, o Jacobs, ginawa hong amicus curiae. Kagaya po ng maririnig po natin palagi, sa Korte Suprema. Meron pong mga kinukonsidera yung mga maestrado po na amicus curiae, Like before, nung buhay pa, ito hong si Father Joaquin Bernas. Consistent po yon na ginawang amicus curiae po ng Korte Suprema every time meron pong mga high profile na kaso o petition na naisampa po dyan mismo sa Korte Suprema mga kabida at during oral argument. Palaging iniimbitahan po itong si Father Joaquin Bernas na maging amicus curiae. So yun po si Dr. Jacob, Jacobs pala. Alright? Ito pa po. Maliban po sa pagiging abogado, law expert, okay? Si Jacob po mga kabida o Jacobs also teaches public international law at Leiden University and lectures at top institutions like Sciences Po and University di Lille. Jacobs runs a legal blog spreading the jam and serves
and editorial o on editorial boards for international law journals. Ayun. And siya po ay nag-aral, he earned his law degrees from King's College London and Paris, ito hong Pantheon Sorbonne and Paris 2 Pantheon Assas, He studied political science at sciences po in Paris and completed his PhD in Florence at the European University Institute. So, ganun po kabigat. Ito hong si Dr. Jove Jacobs po mga kabida. Grabe, kinuha talaga. Leading international criminal law expert. Imagine. Okay? Marami hong nagsasabi na dito ho sa legal team po ng dating Pangulo, baka ho daw imposible na hindi ito ma-acquit. Okay? Sa kanya hong kaso. Although, meron na pong assurance po itong si Attorney Nicholas Kaufman, isa ding kilalang eksperto po sa batas po ng international law po mga kabida, Okay? Na hindi ho magtatagal sa bilangguan sa kanya hong detention cell. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, At sisikapin po nilang mailabas po ito. In fact, meron po silang timeline Kung hindi po bago mag-eleksyon, baka po after election, yung kanila hong timeline para mailabas po itong si dating Pangulong Duterte sa pamamagitan po mga kabida ng interim release. Okay? Pero ang problema lang po, isa po sa mga requirement po mga kabida para ho ma-approve po itong interim release, ito hong pagpayag po ng isang bansa na magiging host country. Kumbaga magiging custodial o custodian ni dating Pangulong Duterte at wala pong iba kundi itong Pilipinas. Ang problema lang po, naghayag o nagpahayag na po ng kanilang posisyon ito hong Marcos administration, okay, na hindi ho sila makikipag-ugnayan po sa ICC po mga kabida. Kahit na po ito po ay patungkol po doon ho sa pansamantalang paglaya po ng dating Pangulo through interim release po mga kabida. Kasi ho, ang sabi po ni Yusek Claire Castro, kung matatandaan po natin, baka ho magbukas po ito ng iba pang mga legal complications. Like for example, baka ho kung tatanggapin po nila ito hong jurisdiction po ng Pangulo dito sa Pilipinas, yung custody po ng Pangulo, dating Pangulo sa Pilipinas, parang sinabi na po ng Pilipinas na kinikilala po nila yung jurisdiction po ng International Criminal Court, which is may point po, may point po yung Philippine government. Kaso lang po, marami hong nalilito doon po sa kanila hong action, since hindi ho nila kinilala po mga kabida yung ICC, yung jurisdiction po nila over dito sa Pilipinas, bakit hinayaan po nilang mahuli po itong si dating Pangulong Duterte at ma-turn over po sa International Criminal Court. So, yun po yung inconsistency po doon mga kabida, Okay? So, hindi natin alam kung ano po yung magiging resolution dyan, Since very vital yung ito hong pagpayag po ng Philippine government na i-custody po itong si Digong after mapayagang makalabas po ito temporarily through interim release. Okay? Pero meron pa pong remedy dyan, pwede pa rin makalabas po itong si Digong. Subalit, baka po sa ibang bansa. Okay? Depende po kung halimbawa, kung hindi papayag po ang Pilipinas, tapos magpasa po yung ICC na okay, pwedeng makalabas si Digong, pero within the Netherlands lang po, hindi ho siya pwedeng makalabas po ng the Netherlands. Pero para sa akin, mas mabuti na po yan, kahit papaano. Kasi pwede ho siyang makalabas, diba? Makalabas ng bahay, kung saan po siya nakatira, Okay? At pwede ho siyang dalawin po mga kabida ng mga kaanak po niya, at saka most likely yung mga supporters po niya, kung sa the Netherlands po, ilalagi po yung Pangulo, mga kabida. So, depende na po yan, Since meron pong bagong abogado, so makakatulong po yan ng husto
sa magiging defense po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Basta ang pagkakaalam ko po mga kabida, yung focus po nila po ngayon ito pong interim release. Kasi yung the whole stretch po ng kaso mga kabida, baka po tatagal po yan. Depende sa magiging presentation po ng mga ebidensya po ng prosecution at saka ito hong defense. Kasi gaya ng sinabi ko po, may timeline po itong defense team. Kailangan po nilang mailabas po si Digong bago ho mag-election or kung hindi ho kaya, after election, mga kabida. Alright? So, aabangan po natin yung susunod na kabanata, kung ano ba talaga yung credentials po ni Dr. Dov Jacobs at ito pong si Attorney Nicholas Coof. Kasi po, masyadong high profile yung kanilang credentials, Okay? Dami hong mataas po yung expectation po, para po sa kanila na may panalo po nila mga kabida ito hong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan lang po para po sa inyo. Ano po yung inyong opinion at pananaw po dito mga kabida. Okay? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.